Kabanata 2851. Matapos pag-isipang mabuti ang sitwasyon, tahimik na nagtanong si Harvey York. Ano ang background niya? Natural na alam ni Fabian Hamilton ang tungkol dito noon pa man. Ito ay medyo pambihira. Siya ang pamangkin ng pamilyang Leo ng Empire of the Sun That Never Sets, at ang commander din ng Knights Templar, si Mateo Leo. Natigilan si Harvey. Ang bansa at ang mga Templar ay mukhang pamilyar, ngunit ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang pangalang iyon. Mas partikular, ang pamilya Leo ng The Empire of the Sun That Never Sets ay isang hiwalay na sangay mula sa pangunahing pamilya ng Hong Kong noon. Ang acting young master daw ng pamilya ay si Jason Leo. Ang taong ito ay dating pinuno ng Four Masters ng Hong Kong. Ang kanyang mga taktika at pamamaraan ay hindi pangkaraniwan. Si Mateo ang pinakamagaling sa kanilang lahat. Si Jason, Mateo, at ang pamilyang Leo. Isang ngiti ang pinakawala ni Harvey matapos ang sandaling pag-ungol sa sarili. Malapit na ako. Hayaan akong makita ang footage ng surveillance. Sa paghusga sa background ng mga kaaway at sa paraan ng kanilang pagtatrabaho, nararamdaman ni Harvey na tama ang kanilang narating para sa kanya. Hindi siya sigurado kung ito ba ang pagbabalik ng isang malakas na tao o ang pagsikat ng isang taong ganap na bago. Makalipas ang 4 na oras, sa gabi pagkatapos ng paglubog ng araw. Dumating si Harvey sa Mordo Casino Palace ng Las Vegas. Sa una, ang lugar na ito ay itinatag ni Jax Hamilton at ng pamilya G ng Mordo. Gayunpaman, sa oras na ito, binawi na ni Mandy Zimmer ang lahat ng shares ng pamilya Jean. At bilang pasasalamat kay Harvey, nagpa siya ang mga Hamilton na ilipat ang lisensya ng kasino sa kanyang pangalan. Sa kasamaang palad, lumitaw si Mateo nang wala sa oras, na nagdulot ng malaking gulo sa proseso. Pagdating ni Harvey sa VIP room, naghihintay na si Fabian. Hindi siya nag-aksaya ng panahon para sabihin kay Harvey ang nangyari. Halika na, Mr. York. Nakatanggap ako ng balita kalahating oras na ang nakalipas. Papunta na sa casino pala si Mateo mula sa kanyang hotel. Sa tingin ko malapit na siya. Bahagyang tumanggo si Harvey. Dalhin mo ako sa surveillance room. Gusto kong makita kung paano nagtagumpay ang maalamat na gambler na ito mula sa The Empire of the Sun That Never Sets na talunin ang iyong pamilya ng ganito kahirap. Si Fabian ay tumawa ng mapait matapos marinig ang mga salita ni Harvey, pagkatapos ay sinenyasan si Harvey na gabayan si Harvey sa surveillance room. Tanging ang dalawang pinagkakatiwalaang subordinate ni Fabian ang nasa loob. Nang pumasok sina Fabian at Harvey, nakita ang mga pinagkakatiwalaang underlang na mabilis na nagpapatakbo ng kanilang mga computer. Nakadisplay sa screen ang table number 1 sa loob ng VIP room. Ilang kabataan ang lumakad patungo sa mesa habang nagpapakita ng maiinit na ngiti bago umupo sa harap ng dealer. Ang lalaking nakaupo sa gitna ay payat at gwapo, puno ng hangin ng maharlika. Siya ay malinaw na isang taga-silangan. Kulot ang buhok niya habang kumikinang ang mga mata, para siyang isang gwapong lalaki na bida sa isang pelikula. Sabi nito, medyo malamig ang pakiramdam ng titig niya rito. Dahil pahiwatig lang iyon, halos walang makakapansin na bahagyang natigilan si Harvey matapos makita ang lalaking mukhang internet celebrity. Akala niya ay makakakita siya ng napakayabang, matangkad, at makapangyarihang young master na hindi man lang titingin kahit kanino. Ngunit ang lalaking ito ay mukhang napakaamo, na parabang isa siyang hindi nakakapinsalang tupa. Ligtas na sabihin na ang lalaking ito ay maaaring maging Prince Charming ng sinumang babae. Sa parehong oras, ang ganitong uri ng lalaki ay natural na higit pa sa nakikita ng mata. Sumimsam si Harvey York ng isang tasa ng tubig sa mesa habang may nag-aayos ng kamera para harapin si Mateo Leo. Sa sandaling iyon, ang kanyang mainit na ngiti ang nagpaisip kay Harvey. Kasabay nito, sa loob ng VIP room number 1, tumanggo si Mateo sa mga taong nakapaligid sa kanya pagkatapos niyang maupo bago tumingin sa dealer na may mahinang ngiti. Salamat sa gabing ito, Miss. Pakisabi sa iyong boss na ang mga patakaran ay mananatiling pareho sa mga huling gabi. Maaari mong dalhin ang sino mang gusto mong hamunin ako.
Maaari ka ring magpalit ng mga manlalaro sa gitna ng isang laro. Napakaamo ng tono ni Mateo. Walang anumang pagsalakay ang maririnig mula sa kanyang mga salita, na para bang isa lamang siyang mabait na lalaki na nakatira sa tabi. Ito ay hindi lamang gumawa ng isang magandang impresyon sa mga manunood, ngunit kahit na ang mga maraming miyembro ng kawani ay gusto ito. Kung tutusin, kumpara sa mga mayayaman na maraming pera na sumasabog sa galit pagkatapos matalo. Si Mateo ay isang hininga ng sariwang hangin para sa mga taong iyon. Nakaupo sa surveillance room, mahinahong sinabi ni Harvey, interesting. Either naniniwala siyang mananalo siya, o wala siyang pakialam. Pero dahil nandito siya, syempre, sigurado siya sa kanyang sarili na mananalo. Napaka-confident niyang manalo. Pero bakit? Napatingin si Harvey kay Fabian Hamilton. Mapait na tumawa si Fabian. Kung alam ko lang, hindi na sana kita tinawagan noong una. Judging from what I know so far, sobrang galing niya, bukod sa gwapo siya. Maraming mayayamang babae dito ang tinawag siyang prinsipe ng pagsusugal. To be honest, with the way I used to do things, I would definitely have this person on my side at the high price of being an honorary manager or shareholder. Nakakalungkot lang na hindi siya interesado sa alinman sa mga iyon. Nandito siya para kumuha ng lisensya ng kasino. Nakiramay si Fabian. Para sa pamilyang King of Gamblers, pinaburan nila ang isang walang kapantay na lalaki sa gaming table tulad ni Mateo. Mas mabuti kung makuha nila ang mga taong tulad nito upang maging kakampi nila. Too bad na hindi mapatango ang lalaki sa kanila. Walang sabi-sabing tumanggo si Harvey habang nakatitig sa screen. Pagkatapos ay kinuha ni Mateo ang isang pulang kontrata ng kasunduan sa equity at kalmadong inilagay ito sa mesa. Tumawa ng mapait si Fabian. Ang lisensya ng kasino ay nahahati sa 10 kontrata ng equity agreement. Pagkatapos makuha ang lahat ng 10, kumpleto na ang lisensya ng kasino. May 5 na si Mateo ngayon. Tumanggo si Harvey. Sa oras na ito, isang mataba na nasa katanghaliang gulang na lalaki ang ipinadala upang maging isang bankero. Ito ang isa sa aking 8 great gamblers, isa na karaniwang walang kapantay pagdating sa pagsusugal. Pero mag-iiba ang gabing ito. Tahimik na naghintay si Harvey nang walang sabi-sabi. Sa screen, sinisimulan ng dealer ang paghawak ng mga card. Ang magkabilang panig ay kalmadong tumingin sa kanilang mga kamay nang walang sinasabi. Ang kakaiba lang ay ang pagpitik ng daliri ni Mateo sa tuwing ay lalahad niya ang kanyang kamay para ipakita ang kanyang pananabik. Ang mga tao mula sa Casino Palace ay nagsasabi na ito ay karaniwang kaugalian dito para sa marami. Maliban doon, si Mateo ay hindi mukhang kainahinala. Ayon sa kasunduan, naayos ang laro matapos manalo si Mateo ng pinakamahusay sa 3 laban. Ang matahimik na ekspresyon ng Great Gambler sa kanyang mukha ay tuluyang nawalan ng kulay sa sandaling iyon. Obviously, alam niyang talo siya. Ayon sa kasunduan, mayroon pang isang round na natitira upang maglaro. Kahit na nagkaroon ng pagkakataon ng pamilya Hamilton na makabalik, natalo na sila. Maaari nilang gawing mas maganda ang palasyo ng kasino kung manalo sila ng kahit isang round. Ngunit kung natalo sila ng 3 round, ang reputasyon ng Great Gambler ay tuluyang madudumihan. Si Fabian Hamilton ay nagpakita ng isang kakilakilabot na ekspresyon matapos makita na sila ay nakatakdang matalo muli. Ginoong York, may nakikita ka bang mali? Bumulong siya. Sumimangot si Harvey York, inayos ang ilang surveillance camera, pagkatapos ay sinabi sa iba na tumutok sa dealer at sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Sa malaking screen, 3 mukha ang ipinapakita ng magkatabi. Kung ikukumpara sa kalmadong kilos ni Mateo, ang dalawa pa ay labis na kinakabahan na tumutulo ang malamig na pawis sa kanilang mga leeg. Labis na nag-alala si Fabian matapos makita ang tanawing iyon. Kung matalo sila sa round na ito, hindi lang ang lisensya ng kasino ang magiging bahagi nila. Pagkatalo ng 15 sunod-sunod na round ay magiging lubhang magastos, na sumisira sa reputasyon ng pamilya Hamilton. Maging ang hari ng mga gambler mismo ay natural na medyo nababalisa. Snap!
Pinitik muli ni Mateo ang kanyang mga daliri bago nagpakita ng isang mahinang ngiti. Tutuloy pa ba tayo? Hindi sumagot ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, ngunit nakita ni Harvey ang kanyang nakakatakot na hitsura bago pumikit. Matapos makita ang pagbabago sa ekspresyon ni Harvey, nag-alinlangan sandali si Fabian. Sir York, bawat dakilang gambler ay pinili ng aming pamilya. Hindi lang sila sanay pagdating sa sugal at swerte, kundi tapat din sila sa kanilang mga pamilya. Grabe ang pakikitungo namin sa kanila. Namumuhay sila ng medyo marangyang buhay na may maraming gwardiya na nagbabantay sa kanila. Ang mga taong ito ay hindi kailanman magtataksil sa isang pamilya sa ganitong uri ng sitwasyon. Bahagyang tumango si Harvey. Maaaring hindi ka ipagkanulo ng iyong mga dakilang gamblers noon, at maaaring hindi ka nila ipagkanulo sa hinaharap, ngunit hindi iyon nangangahulugan na hindi ka na nila ipagkanulo ngayon. Natigilan si Fabian. Anong ibig mong sabihin? Tiningnan ni Harvey sa mata ang nasa katanghaliang lalaki. Napansin mo ba ang matamlay niyang mata? Para siyang bagong gising, halos hindi na mamalayan. Kumunat ang noo ni Fabian bago sinabihan ang kanyang mga nasa sakupan na ituon ang pansin sa mga mata ng lalaki. Gaya ng inaasahan, mukhang hindi nakatutok ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Bakas sa mukha niya ang pagkalito. Sa katunayan, ang pakiramdam na ito ay hindi makikita ng mga ordinaryong tao. Pagkatapos pag-isipang mabuti ang sitwasyon, bumulong si Fabian. Mukhang natutulog siya pero normal lang ang kinikilos niya. Parang ganoon. Tumango si Harvey. Nahanap na niya ang sagot. Medyo na-hypnotize siya. Na-hypnotize. Natigilan si Fabian. Mukhang hindi. Mukhang takot na takot siya ngayon. Sumimangot pa siya, iniisip kung hihingi pa ba siya ng ibang card. Hindi siya mukhang hypnotized na tao. Ang taong na-hypnotize ay dapat kumilos tulad ng isang naglalakad na katawan. Mali ba ako? Natural, na alam ni Fabian kung paano gumagana ang hypnosis dahil sa kanyang malawak na karanasan. Hindi rin ganoon ang eksena sa harapan niya. Magiging mas madali kung ang taong na-hypnotize ay hihilingin na magsalita ng kanilang isip, ngunit ito ay halos imposible para sa kanila na manatiling may kamalayan habang kinokontrol sa gitna ng isang laro. Pagkatapos ng lahat, hindi ito isang bagay mula sa isang pelikula. Iyon ang dahilan kung bakit sinabi ko na ito ay magaan na hypnosis, mahinahong sagot ni Harvey York. Ang mga hipnotismo na trick na tulad nito ay ginagamit ng mga Knights Templar mismo at itinuturing na sagradong sining. Simple lang ang goal. Ito ay ginamit upang sabihin sa kanilang sarili na sila ay ang Knights Templar at sila ay hindi magagapi sa kapangyarihan ng banal na liwanag. Sa isang tiyak na antas, ito ay may kakayahang palakasin ang kanilang lakas. Ang kalagayan ng pag-iisip ng isang tao ay lubos na makakaapekto sa kanila. Kung naniniwala silang hindi sila magagapi, natural na mas nakakatakot pa sila kaysa sa mga ordinaryong kabalyero. At kung tama ang hula ko, siguradong na master ng commander na ito ang light hypnosis. Hindi niya kailangang ganap na kontrolin ang kanyang kalaban. Ang kailangan lang niyang gawin ay iparamdam sa kanya na matatalo siya. Kasabay ng kanyang mga kasanayan sa pagsusugal, natural na siya ay hindi magagapi laban sa isang kalaban na nawalan ng tiwala. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Fabian Hamilton ang ganoong bagay, ngunit mabilis siyang natigilan. Ang psikolohikal na payo ay tiyak na magkakaroon ng malaking epekto sa mga tao. Halimbawa, ang placebo therapy ay isa sa pinakamatagumpay na psikolohikal na mungkahi. Ngunit ang mga ganitong bagay ay nangangailangan ng kondisyon ng pag-trigger. Nagsimula na ang payo para sa mga may sakit na pasyente noong nagsimula silang magtiwala sa mga propesyonal. Ito ay walang pinagkaiba sa voluntaryong pag-hypnotize sa kanilang sarili. Ngunit paano lumalabas ang mga logro na tulad nito sa gaming table? Napaisip si Fabian sa tanong na ito. Kung tama ang hula ko, iyon ay noong pamitik siya, mahinahong sabi ni Harvey. Lahat ay likas na tumingin sa kanyang kamay kapag pinitik niya ang kanyang mga daliri. Magsisimula na siyang gumamit ng kanyang mga pakulo sa sandaling nangyari iyon. Ngunit ang light hypnosis na tulad nito ay isang kasanayan na kumukonsumo ng maraming enerhiya.
Kung gusto niyang gamitin ito sa iba, kailangan niyang magbayad ng mabigat na presyo. Ito siguro ang dahilan kung bakit pinili ni Mateo Leo na maglaro ng 3 round. Ito na siguro ang limitasyon. Kung mayroong higit sa 3 round, maaaring hindi na niya makontrol ang kanyang kalaban. Ganoon ba talaga siya kahanga-hanga? Bahagyang kumunat ang noo ni Fabian. If someone feels like they're going to lose, di ba dapat mas maingat? Kung ganoon ang kaso, paano mananalo si Mateo? Simple. Hintayin mo na lang na tumiklap ang kalaban niya. Nagpakita ng walang pakialam na ekspresyon si Harvey. Ang mga taong naniniwalang matatalo sila ay patuloy na magdadagdag ng mga card sa kanilang kamay para lamang makaramdam na ligtas. Mabuti kung magdagdag ng 1 o 2 sa isang laro tulad ng blackjack. Pero kung magdadagdag ka ng sobra, mapapahamak ka na masira. Pwede mo ring tingnan ang nakaraang recording. Maliban sa kung saan mahusay ang mga kamay ni Mateo, sigurado siyang mananalo dahil patuloy na umaatake ang kanyang kalaban. Kabilang ang round na ito dito. Napabuntong hininga si Fabian. Dapat maisip niya ito, ngunit ang kanyang atensyon ay nakatutok kay Mateo at sa kanyang mga kampon kaya nakalimutan na niya ang isang mahalagang detalye. Isang maalamat na blind spot. Gaya ng inaasahan, matapos magkaroon ng kabuuang 18 puntos sa kamay ng Great Gambler, patuloy siyang humiling ng higit pa bago tuluyang nadurog na may 3 baraha sa kanyang kamay. Madaling nanalo muli si Mateo ng 3 sunod-sunod na round. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2855. Naging wild ang buong palasyo ng kasino. Ang lahat ay nanood habang ang mga Hamilton ay nawalan ng isa pang 10% ng kanilang lisensya sa kasino. Kung patuloy na mananalo si Mateo Leo, malapit na ang Mordo Casino Palace magkaroon ng bagong may-ari. Sa loob ng surveillance room, si Fabian Hamilton ay nagsuot ng nakakatakot na ekspresyon. Napagtanto ni Harvey York. Sa wakas ay naunawaan na niya ang bawat detalye. Pinitik ni Mateo ang kanyang mga daliri upang gamitin ang kanyang hipnotismo, na ipinaramdam sa kanyang kalaban na malapit na siyang matalo. Sa ganoong paraan, magagamit niya ang pagbabago upang ganap na talunin ang pamilya Hamilton. Magandang plano, Mateo. Huminga ng malalim si Fabian at tumayo. Salamat sa iyong paggabay, Sir York. Ayon sa mga alituntunin sa Las Vegas, ang mga taong manloloko ay dapat na putulin ang kanilang mga daliri. 5 araw ng diretsyo ang pandarayan ni Mateo sa puntong ito. Kailangan kong kumuha ng puputol sa kamay niya ngayon din. Nagsalita si Fabian sa malamig na tono habang nagpapakita ng labis na nanunuya na ekspresyon na puno ng layuning pumatay. Ito ang totoong mukha ng hari ng pagsusugal. Huwag kang masyadong magmadali. Umiling si Harvey na may kalmadong ekspresyon. Number 1. Wala tayong dapat patunayan sa pagiging totoo ng light hypnosis. Nakita natin si Mateo na pamitik ng kanyang mga daliri sa surveillance room. Pero maraming tao ang may parehong ugali. Hindi natin mapapatunayan ang anumang bagay na tulad nito. Number 2. Maraming taga-suporta si Mateo dito. Ang mga mayayamang babaeng ito ay maaaring magmukhang ordinaryo sa iyo, ngunit ang kanilang background at autoridad ay dapat na pambihira. Kung pinutol mo ang kamay ng kanilang idolo nang hindi nagbibigay sa kanila ng matibay na ebidensya, sa tingin mo ba ay malulutas natin ang sitwasyon ng walang anumang epekto? Number 3. Ang pinakamahalagang bahagi ay si Mateo ay nagmamay-ari na ng 60% ng mga shares sa ngayon. Kung magagalit siya at ayaw ng maglaro, tiyak na magkakaroon na ng bagong may-ari ang Mordo Casino Palace sa oras na ito, di ba? Kapag natalo ka sa larong ito, mawawalan ka ng inisyatiba, Fabian. Lumapit si Harvey at tinapik si Fabian sa balikat. Sa puntong ito, maaari ka lamang makapasok sa ritmo ni Mateo. Kung gusto niyang ituloy ang pagsusugal, laruin mo rin siya. Naglabas ng killing intent si Fabian bago siya nagpakawalan ng buntong hininga. Tama si Harvey. Matapos ang huling pagkatalo, ang pamilya Hamilton ay walang pagpipilian kundi ang manatiling pasibo.
Nagpakita ng iritadong ekspresyon si Fabian habang sinabing, "Darating ulit ang batang ito bukas." Sa paghusga mula sa kanyang saloobin, hindi siya susuko hanggat hindi niya nakukuha ang buong lisensya ng kasino. Walang nagmamadali. May 4 pa tayong chance, di ba? Oo, ngumiti siya. At saka, para sa iyong pamilya, ang mga bagay na nawala sa mesa ng sugal ay dapat ibalik sa parehong paraan, di ba? Kung hindi, paano ka mananatiling may kaugnayan dito sa Las Vegas? Ang lisensyang ito ng kasino ay akin mula pa noong una. Makikipaglaro ako sa batang ito bukas. Matapos ipahayag ni Fabian ang kanyang pasasalamat kay Harvey, umalis na si Harvey sa palasyo ng kasino. Talagang hindi siya interesado sa ilang sugarol na naglalaro ng maliit na mga trick. Plano niyang manalo muli ng lisensya sa kasino ni Fabian sa susunod na araw sa kanyang libreng oras. Pagkatapos ng lahat, sa mga mata ni Harvey, ang maliliit na pakulo ni Mateo ay hindi kailanman magiging sapat upang manalo laban sa kanya. Ayon sa plano ni Harvey York, gusto niyang si Fabian Hamilton ang susunod na kalaban ni Mateo Leo. Hindi nakilala ni Fabian si Mateo ng mag-isa. Sa halip, tinatanggap niya si Mateo na ipagpatuloy ang paghamon sa Mordos Casino Palace sa pamamagitan ng iba't ibang social platform. Kasabay nito, inihanda na ng pamilya Hamilton ang kanilang mga eksperto para sa susunod na laban. Nagkagulo ang buong Las Vegas matapos marinig ang balita. Pagkatapos ng lahat, ang hari ng pagsusugal ay hindi lumitaw sa media sa loob ng maraming taon. Inihayag ni Fabian ang balita para sa 2 layunin. Number 1. Upang ipakita sa lahat na ang pamilya Hamilton ay hindi direktang nauugnay sa insidente. Sa ganoong paraan, mas magiging maganda ang hitsura ng pamilya sa labas. Number 2. Ang pamilya Hamilton ay handa na para sa digmaan. Sa madaling salita, kung mananalo ang pamilya Hamilton sa susunod na laro, lahat ng pagdududa tungkol sa pamilya ay agad na mawawala. At kung matalo sila, ang pamilya Hamilton, sa mata ni Harvey, ang isang simpleng labanan ay isang desperadong pakikibaka para sa pamilya Hamilton. Habang ganap na hindi pinapansin ang kaguluhan sa Las Vegas, bumalik si Harvey sa kanyang garden villa sa Hong Kong upang magpahinga. Gigising siya kinabukasan para mag-jogging sa umaga. Nakakapresko ang hangin ng mga kahoy na trail sa tabi ng dagat. Kasabay ng mahalumigmig na simoy ng hangin ay talagang nakakaaliw ang pakiramdam na handa si Harvey na harapin si Mateo ng gabing iyon, ngunit hindi rin nagmamadali. Sa pagbalik sa Garden Villa, napagtanto ni Harvey na umalis na si Queenie York. Matapos pag-isipang mabuti ang sitwasyon, nagpasya pa rin siyang sumakay ng taxi at tumungo sa Luxus Consortium. Naayos na ang sitwasyon ng kumpanya, ngunit medyo nag-aalala pa rin si Harvey dahil ito ang mahalagang sandali ni Queenie sa pag-angat sa kapangyarihan. Pagdating ni Harvey sa opisina ng Executive CEO, 2 lalaki at 1 babae ang nakatayo sa harap mismo ng entrance. Kanluranin ang mga tao, lahat sila ay mukhang matangkad at matipuno, tinatago ang kanilang amoy sa isang malakas na pabango. Nag-iwan ng impresyon ang 4 sa pabango na iyon. Parang pamilyar si Harvey nang makita silang 4, ngunit hindi niya maalala kung saan sila nanggaling sa sandaling iyon. Habang pinag-iisipan ang sitwasyon, biglang bumukas ang salamin na pinto ng opisina. Nakita si Queenie na naka-business attire habang may kausap. "Salamat sa iyong mabuting pakikitungo Mr. Leo, ngunit mangyaring magpadala ng mensahe sa ngalan ko." Ang mga salitang iyon ay biro lamang mula noon. Hindi ito binibilang. At saka, hindi ko isinasa puso ang mga salitang iyon. Sana tumigil na ang young master mo sa pagkapit sa akin. Kung hindi niya gusto ito, maaari ko siyang bigyan ng $1.5 milyong bilang kabayaran para sa kanyang sakit sa isip. Ngunit huwag subukang gumawa ng anumang bagay. Ako ay isang ordinaryong babae lamang, ngunit hindi ako interesado na umakyat sa mga ranggo sa ganitong paraan. Isang lalaking kulot ang buhok na nakasuot ang lumabas ng opisina. Kahit nasa sandaling ito, nakasuot pa rin siya ng nakakaakit na ngiti. Naningkit ang mga mata ni Harvey. Nakilala niya ang lalaking ito. Si Mateo ito.
Napakaliit ng mundo. Hindi naman talaga galit si Mateo. Napilitan man siyang lumabas ng opisina ay ngumiti pa rin siya ng matamis. Miss York, pumunta ako dito para ipahayag ang sinseridad ni Young Master Leo. Sinabi ko na sa iyo ang kanyang identity at status sa The Empire of the Sun That Never Sets. Dapat mong malaman na ang Hong Kong ay pinamumunuan pa rin nila kahit gaano kalakas ang lugar na ito. Hindi mahalaga kung gaano katatag ang pamilya dito. Sa harap ng The Empire of the Sun That Never Sets, aso lang kayong lahat dito. Kung gusto ni Young Master Leo, hindi magiging mahirap para sa kanya na sirain ang Luxus Consortium at maaaring maging ang Yorks ng Hong Kong. Ikaw naman, baka mapalagpas mo lang ang pagiging bukas palad ni Young Master Leo. Pero para sa kanya, baka makita lang niya ito bilang deklarasyon ng digmaan. Ikaw ay isang napakatalino na babae. Dapat mong malaman, sa lahat ng tao, na ang sentro ng pananalapi ng mundo ay wala sa Copval America. Ito ay nasa Walsh, mula sa The Empire of the Sun That Never Sets. Kung magalit si Young Master Leo, na may ganap na awtoridad sa Walsh. Alam mo kung anong uri ng sakuna ang dadalhin mo sa kumpanyang ito at sa Yorks ng Hong Kong. Mag-isip ng mabuti, Miss York. Napangiti si Mateo Leo habang binibigyan niya ng friendly reminder si Queenie York. At saka, Executive CEO ka lang. Maaari mong tanggihan si Young Master Leo sa iyong sariling kalooban, ngunit sa palagay mo ba ang iyong desisyon ay kumakatawan sa buong kumpanya at sa iyong pamilya? Sana pag-isipan mo, hindi kita pinapayuhan na tanggihan ang alok ng tahasan. This way, we will both compromise each other. Tama ba ako? Isang matamis na ngiti ang ipinakita ni Mateo. Siguradong nananakot siya, pero parang ginagawa niya iyon para sa kapakanan ni Queenie. Pinikit ni Harvey York ang kanyang mga mata. Wala siyang ideya kung anong uri ng relasyon ni Queenie kay Young Master Leo. Ngunit alam niya na ang lalaki ay malamang na pinuno ng 4 na masters ng Hong Kong dati, si Jason Leo mismo. Ang mga salita ni Mateo ay tila isang magiliw na paalala, ngunit ito ay karaniwang pagbabanta. Hindi na lumapit si Harvey. Nakatayo lang siya sa sulok ng daanan habang kalmadong nakatingin sa nakita. I appreciate your kind words, Mateo. Nagpakita ng malamig na ekspresyon si Queenie sa harap ng mga pagbabanta ni Mateo. Ito ay sarili kong negosyo. Hindi ko kailangan ng tulong ng iba. Sasabihin ko sa iyo ng isang beses pa. Tinatanggihan ko ang alok. Bumalik ka at sabihin kay Jason na mas gusto kong pakasalan ang isang aso kaysa sa kanya. Sabihin mo sa kanya na huminto na sa kanyang panaginip. Ikaw talaga ang sinasabi ng mga tsismis, Miss York. Isang malakas na babae, ngunit may sakit din sa pag-iisip. Napabuntong hininga si Mateo habang nagpapakita ng walang magawang ekspresyon. Pero sasabihin ko pa rin sa iyo ang parehong bagay. Mangyaring mag-isip at muling isaalang-alang ang mga bagay. Sa anumang kaso, hindi ka masasaktan ng pag-aasawa ninyong dalawa. Marahil ang iyong ama, ang iyong tiyuhin, at ang iyong Lola York ay papayag din. Hindi mangyayari yun. Ako ang may huling say sa bagay na ito. Malamig na bulalas ni Queenie. Halika, paalisan mo ang taong ito. Nang marinig ang utos ni Queenie, ilang gwardya ang humakbang, sinenyasan si Mateo na umalis. Pakiusap, huwag kumilos ng basta-basta, Miss York. Pag-isipan mong mabuti ito. Matamis na ngumiti si Mateo at ikinaway ang kanyang kamay bago isinama ang kanyang mga taga-sunod. Pero pagpasok pa lang niya sa loob ng elevator ay agad na niyang inilantad ang kanyang pagkatalas. Habang papasok na si Harvey sa opisina ni Queenie, narinig niyang nag-dial si Mateo. Dahil ang asong ito ay hindi nakikinig. Pagkatapos ay pipilitin natin siya. Pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata. Pagkatapos ng lahat, ang hitsura ni Mateo ay hindi isang purong pagkakataon. Ang insidente sa Las Vegas, at ngayon, hindi lang sina Queenie at Fabian Hamilton ang na-target pati si Harvey. Ang dating pinuno ng 4 na soberano ng Hong Kong at ang kasalukuyang baron ng Never Setting Sun Empire, si Jason Leo. Matapos pag-isipang mabuti ang sitwasyon, binuksan ni Harvey ang pinto sa opisina ni Queenie.
Hindi ko ba nasabi na sa iyo? Tumatanggi ako. Umalis ka na dito. Si Queenie York ay nasa estado pa rin ng galit. Nang makitang may nagtutulak ng pinto ay agad siyang umatake. Ganyan ba ang pakikitungo mo sa isang taong nagbigay sa iyo ng posisyon na ito, Executive CEO York? Hamalakhak si Harvey. Natauhan si Queenie at huminga ng malalim para pakalmahin ang sarili. Excuse me, sa tingin ko ikaw. No need for that, nakangiting sabi ni Harvey, nasa labas lang ako. Ano, may dumating para sa iyo pagkatapos lamang ng ilang araw bilang maging Executive CEO. Kusa namang umalis si Harvey sa usapan para bigyan ng personal space si Queenie. Walang balak si Queenie na itago ito. Matapos huminga ng malalim, sinabi niyang simula nung nasa labas ka, narinig mo na siguro ang nangyari di ba? Si Mateo Leo ang pinagkakatiwalaang subordinate ni Jason Leo. Kilala mo ba siya? Narinig ko lang siya, pero hindi talaga, cool na sagot ni Harvey. Napakunot naman ng noo si Queenie. Si Jason ang pinakamaalamat na tao sa Hong Kong at Las Vegas. Halos hindi siya itinuturing na inapo ng pamilya Leo, isa sa nangungunang 4 na pamilya sa Hong Kong. Pero lumaki siya sa Walsh. Mga 6 na taon na ang nakalilipas, dumating siya upang manirahan sa Hong Kong sa loob ng ilang taon. Sa ilang taon na iyon, pilit niyang pinagsama ang mga pira-pirasong mapagkukunan ng pamilya Leo at itinulak ang pamilya sa tuktok, na naging pinuno ng 4 masters ng Hong Kong sa proseso. Habang siya ay may kontrol, ang pamilya Leo ay halos itinuturing na katumbas ng Yorks ng Hong Kong. Ngunit pagkatapos na makita ng mga York ng Hong Kong ang kanyang ambisyon, nagpa siya ang pamilya Leo na palakihin si Chris Leo at sinipa si Jason pabalik sa Walsh. Si Jason daw ay bumagsak pagkatapos bumalik sa The Empire of the Sun. Akala ng lahat ay nakatadhana na siyang mabigo, kaya walang pumapansin sa kanya. Ngunit pagkatapos ng 6 na taon, siya ay gumawa ng isang malakas na pagbabalik. Si Mateo lang ang nagpakita dito sa ngayon, pero kung tutuusin kung ano ang sasabihin niya, nandito rin si Jason sa mga susunod na araw. Isang malakas na pagbabalik, sabi mo. Humalaklak si Harvey. So, anong meron sa inyo ni Jason? 6 na taon na ang nakalilipas, nagkaroon kami ng kasunduan sa kasal, ngunit hindi ko ito kinilala. Napuno ng galit si Queenie. Isa sa mga dahilan kung bakit siya bumalik ay upang gawin ito. Hiniling niya kay Mateo na magpadala ng salita, na sinasabi na kung hindi ko matupad ang deal mula noon, siya ay mag-aayos ng iskor sa Yorks ng Hong Kong. Hindi ako sumang-ayon sa kasal. Kaya naman umalis si Mateo na may maasim na tingin. Ang problema, nakasulat sa papel ang deal. Maraming additional requirements din. Kung hindi sumunod ang mga Yorks ng Hong Kong, kailangan nating magbayad ng mabigat na presyo. Sa kanyang suporta mula sa maharlikang pamilya ng The Empire of the Sun that never sets, at ang kanyang pagkakakilanlan bilang Deputy Commander ng Knights Templar. Ang dalawang bagay na ito lang ay sapat na para magawa niya ang gusto niya sa Hong Kong at Las Vegas. Dapat magbigay galang ang lahat sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit may mataas na posibilidad na ang mga Yorks mula sa Hong Kong ay magpapatuloy sa kasal. Kumunot ang noo ni Harvey York. Paano ang Panginoon ng pamilya? Umiling si Queenie York. Hinding-hindi papayag ang tatay ko dito. Kung tutuusin, ang mga may asawang anak na babae ay mawawala ng tuluyan. Kung magpakasal kami ni Jason, kinailangan kong bitawan ang autoridad ko sa pamilya minsan at para sa lahat. Pero dahil masyadong mataas ang gastos sa pagpapawalang bisa ng kasal, talagang tatanggi si Lola York. Lagi namang igagalang ng tatay ko ang nakatatanda, nag-aalala si Queenie. Alam niyang mahirap itong harapin. Walang nararamdaman ng mayayamang pamilya sa isa't isa. Kung tutuusin, ampon lang naman ako. Kumunot ang noo ni Harvey. Judging from the current situation, baka hindi ikaw ang target nila. Instead, they might go to Lord York, mahinahong sabi ni Harvey. Ginamit ka ni Lord York para i-detain si Vince York. Nagsagawa ng matinding aksyon si Vince para maibalik si Jason Leo. Magandang plano.
Bahagyang natigilan si Queenie sa sinabi ni Harvey bago nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Yung bastard na iyon. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Uupo na lang ba tayo dito at panoorin ang paggana ng plano? Naalala ni Harvey ang malambot na ngiti ni Mateo Leo bago siya tumayo at pinag-isipan ang sitwasyon. Hindi eksakto. Ang kailangan nating gawin ay ipagpaliban ni Jason ang sarili niyang kasal. Tama, naningkit ang mga mata ni Queenie. Ayon sa kontrata, kung sino ang makasira sa engagement ay may parusa. Kung gagawin ni Jason, may mangyayari. Pero gagawa ba siya ng ganoon? Gayunpaman, gumawa siya ng isang malakas na pagbabalik. Frankly, ang pagpunta ni Jason dito ay away lang namin ni Vince, cool na sagot ni Harvey. Kung hahayaan natin silang manalo sa round na ito, magiging walang kabuluhan ang lahat ng ginawa natin noon. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Ako na ang bahala dito. Natigilan si Queenie bago ipinakita ang nalilitong tingin sa kanyang mukha. Salamat. Hindi na kailangan magpasalamat. Ngumiti siya. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Kung si Vince ay may integridad at talento, kasama ang kanyang pakiramdam ng responsibilidad na hindi tumawid sa linya bilang isang upperclassman, wala akong pakialam sa sitwasyon ng iyong pamilya. Ang punto ko kung saan siya ay nakipagsabuatan sa mga taga-isla. Hindi maganda ang pakiramdam ko na ilagay ang Yorks ng Hong Kong sa ilalim ng kontrol ng isang tulad nito. Medyo natarante si Queenie. Akala niya ay sinusuportahan lamang ni Harvey si Marcel York at ang kanyang sarili para sa kanyang sariling kapakanan. Ngunit hindi niya inaasahan na ginagawa niya ito para sa bansa. Kung ikukumpara sa mga egotistic na bastard tulad ni Vince, ang lalaking ito ay mas mataas sa ulo niya. Kabanata 2860. Ito ay isang tunay na lalaki. Matapos pag-usapan ang sitwasyon, iniwan ni Harvey si Queenie mag-isa at nagsimulang tumingin sa ilang mga dokumento sa laptop sa lugar ng kanyang pahinga. Maaga pa, marami pa ring oras bago ang laro sa Las Vegas. Dahil walang ibang mapupuntahan pansamantala si Harvey, nagpasya siyang manatili dito at tulungan si Queenie. Matapos tingnan ang mga dokumento, medyo nainip si Harvey, kaya nag-login siya sa social media platform sa ilalim ng kanyang pangalan. Ang unang video na lumabas ay isang pasabog na headline sa entertainment industry. Si Aurora Parker, ang sikat na celebrity ng Duran, ay ipinahayag na may green card ng Empire of the Never Setting Sun. Kasabay nito, nag-upload din siya ng mga video na medyo sikat. Ang nilalaman ng video ay simple. Walang kahihiyang pinuri ni Aurora ang The Empire of the Sun That Never Sets. Nag-click si Harvey York sa video at nakita si Aurora sa tradisyonal na damit na nagpapakita ng kanyang magandang mukha sa screen. Ang celebrity, na sumikat dahil kay Duran, ay mataas na nagsalita sa The Empire of the Sun That Never Sets. Kamakailan, isang fan ang nagtanong sa akin kung bakit ako nagpasya na kumuha ng green card mula sa The Empire of the Sun That Never Sets. Ito ang sinasabi ko sa lahat. Para maamoy ang kalayaan. 5 araw na ang nakalipas, nang bumaba ako sa eroplano. Naghanda ako ng 5 maskara at magsusuot ng isa. Ngunit noong huminga ako sa hangin doon, naiwan ko ang maskara ko. Ang hangin dito ay puno ng kalayaan. Nakakapanibago lang. Ang kakaibang luho na ito ang nagbigay sa akin ng green card. Ang isang simpleng maikling video ay sapat na upang maklik ito ng milyon-milyong tao. May mga komentarista na sumuporta kay Aurora at mga taong bumabatikos sa kanya. Ngunit walang tanong, sumikat si Aurora dahil sa video na ito lamang. Ang babaeng ito, sumimangot si Harvey bago nag-click sa ilan pang maiikling video. Dahil sa algorithm, lahat ng inirerekomendang video ay pagmamay-ari ni Aurora. May mga taong nang insulto sa reputasyon ni Aurora sa mga video, ngunit mas maraming kabataan ang pumuri sa kanyang katapangan sa pagtataguyod ng kalayaan. Alam ni Harvey na ang mga tinaguriang kabataan ay pawang mga bayad na manunulat ng anino, ngunit nakaramdam pa rin siya ng labis na pag-aalala. Kung laganap ang mga komentong iyon, masisira nito ang mga halaga ng nakababatang henerasyon at hindi papayag ang isang mabuting negosyo na mangyari ang ganoong bagay.
Matapos pag-isipang mabuti ang sitwasyon, nagpadala ng mensahe si Harvey kay Yvonne Xavier. Si Aurora ay isang bata lamang kay Harvey, ngunit ang Darren ay nananatili sa kanyang pangalan kahit na ano. Kailangan niyang harapin ang sitwasyon. Kasabay nito, plano ni Harvey na turuan si Cynthia Zimmer sa sandaling bumalik siya sa Mordo. Nais niyang pirmahan niya ang kontrata sa Darren upang siya ay maging susunod na henerasyon ng sikat na internet celebrity na maaaring magpakalat ng positibo. Habang iniisip ni Harvey ang mga bagay na iyon, unti-unting lumipas ang oras. Maya-maya, 12:00 na ng hapon. Tumayo si Queenie York bago mag-light stretches. Nang makitang nasa paligid pa rin si Harvey, hindi niya maiwasang mapangiti. Kung wala kang gagawin, paano kung sabay tayong kumain?